Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Lahat bumaliktad na, ma-impeach na. Nako po, PBBM at Martina na bulabog. Yan, tinawag na mga hayop sa sobrang gigil. Nako po. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan ang video ito, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Raul Manuel, bumaliktad na. Pinatunayan na hindi nagsisinungaling si President Duterte at si Ungab, no, sa kanila pong expose. Napahiya na naman po yung mga bagong senador, no, na umayon dito sa sinasabi ni BBM na wala raw blanco, no. Ito po, napatunayan po, may kopya rin si Manuel at meron pa rin po yung taga UNTV. Hindi ko alam kung para religious din yung UNTV na yan. Religious network din yan. Napatunayan po, nakakuha sila ng kopya. At totoo nga na may mga blanco nga. Ginagawa po nila sa Quadcom ngayon, no? Ang daming pasabog kahapon. Nabaliwala po lahat yan. Alam naman namin kung bakit po ninyo pinarian na naman ng investigasyon nyo sa Quadcom. No effect na po yan. Mas hook kami ngayon dahil dalawang presidente yung involved dito, clash ng dalawang presidente, no? Sino ang nagsasabi ng totoo, no? Yun ang importante po ngayon. At saka bilyong-bilyong pera, bilyon-bilyon, daang bilyong halaga ng pera ng mamamayan ang involved dito, no? Budget mismo. Kanina nga pinapanood ko si Attorney Vic Rodriguez, no? Natutuwa siya at yung mga tao natututo ng makialam dito po sa pagbabudget, no? Yung proseso ng pagbabudget. Taliwas po dito sa mga akusasyon nitong mga gustong maging bobo pa rin, no? Kasi inaakusahan tayo, ang gagaling naman itong mga DDS. Bigla naging matatalino lahat tungkol sa budget. Paano hindi tatalino? Ang kinakailangan nyo lang naman, unawain nyo nagaganap. Pero kung ayaw nyo unawain at sinaran nyo na isip nyo na sinungaling si Duterte dahil sabi ng amo nyo, patay tayo riyan. Patay kayo riyan. Tumatalino na ang lahat, no? Kayo, nire-refuse nyo yung katotohanan. Yan ang problema. Nalalantad na po kung sino ang sinungaling at sino po yung sumusunod lang, no? Sa dikta ng kung sino. Alam nyo po, napatunayan na ng mga tao, pati po yung mga Marcos, hindi na po nila ma-deny, no, na may dokumento po na tinatawag na BICAM report. At pero nilinaw po ni Ungab, hindi po separate na document yan. Yang dokumento na mula sa BICAM, yan po ang magiging batayan, no? Yung pirmadong dokumento sa BICAM, pirmado ng mga chairman na si Grace po at saka to si Saldico, na parehong hindi po nagsasalita ngayon. Yan, dyan kayo magtataka. Bakit kung sino-sino nagsasalita, yung mga involved ayaw magsalita, no? So yan mga kababayan, no? So responsibilidad pa rin po ito ni Representative Saldico, no? Ganun pa man, siya po ay pinalitan na ni Estela Kimbo, pero sa panahon niya po ito nangyari mga kababayan, no? Itong budget na ito. No. Baka ito yung dahilan kung bakit siya nag-resign. Bakit siya nagkusang mag-resign as chairman ng Committee ng Appropriation. Diba? Baka hindi niya po kinaya yung mga ganitong eksena mga kababayan. Ako po. So yan mga kababayan, ano na kaya ang nararamdaman ngayon ni PBBM? Ngayong marami na po ang may hawak, no? Ng dokumento na kung saan sinasabi niya na sinungaling itong ating former President Duterte. Mukhang dito sa mga dokumentong ito ay mapapahiya po ang ating President Bongbong Marcos Jr.
Sapagkat ang lumalabas mga kababayan ay hindi po nagsisinungaling. Si former President Duterte bagkus ay siya po. Si President Bongbong Marcos Jr. po ang nagsisinungaling sa ating lahat kasi tinawag niyang sinungaling. Si former President Duterte. At ito mga kababayan, panoorin po natin ang video ni Sir Ted Filon na kung saan, tinawag niyang mga hayop sa sobrang gigil. Ito mga kababayan, panoorin po natin to. Hayop, yan po ang gusto nilang bilhin ng mga Pilipino. Ba't mga hayop na tao to? Hoy! Yan po ang ginagamit as feeds. Feeds ng hindi tao. Hayop. Para lang mag-isip-isip po kayo na matagal na po tayong binabudol. Binubudol? Ay, nako. Opo, ito namang ating mga manggagawa. Wala naman tayo. May magagawa ho ba Wala. naman? Di ho ba, manonood ka lang sa kanila, makikinig sa kanila, o pauulanan ka lang ng pangako. At the end of the day, hindi naman puto pa rin yung pangako. May magagawa ba tayo? Wala. Di ho ba? O, may magagawa ka ba doon sa tindera ng bigas? Pag sinabi ng tindera, mahal po ang kuha ko nito So ikaw ngayon, Hindi mo naman... So pipili ka ngayon ng pinakamurang bigas. Ang rekomendasyon ng ating secretary, you try broken rice. Di ba? There's 25% broken. There's 100% broken. Gusto mo ng mura, kumain ka ng broken rice. Oo, alam niyo ba yung broken rice na yan? Ito lang po, no? Noong nagkaroon nga po dito tayo ng pagkakataon na magkaroon ng dokumentaryo po na malaliman dito po sa usapin po ng rice tarification law na ito, nagawi nga tayo dito sa pinakamoderno na rice facility sa buong Pilipinas, yung Chenye diyan sa Alang-Alang, Leyte. Sa buong Pilipinas yan Japanese technology. Doon po sa kanila, ang ganda nga po ng pasilidad. And they can make the palay fresh for the longest time kasi meron silang silo doon na imbakan po. Maganda ho ito And they produce only whole grain. Meaning, hindi ho biyak-biyak. Kaya sila mahal. Full grain ang kanila pong kalidad. At yung binhi nila, iba din. Sila ho ang nagbibigay ng binhi, sila nagbibigay ng fertilizer, ginagamit yung lupa ng mga magbubukid, yung magbubukid mismo ang nagtatanim, they facilitate po ang lahat ng proseso. Kaya mahal yung bigas. Kaya yung kanilang presyo, that time, 60 na po, ito 65 pesos. Pero yung quality niya, export quality. Doon sa kanilang facility, sabi ko nga doon sa, French national yung asawa po ng Pilipina na namuhunan dito, bilyon po ito. No? Utang ito actually sa bangko. Yung pong kanilang pasilidad doon, sabi ko, paano mo naman na hihiwalay yung biyak-biyak? Meron silang facility nga, kasi nga high-tech. Modern yung mga So, ginagamit. yung biyak-biyak na yan, inihihiwalay. Okay. And then agad-agad pwede hong magbalot ng 5 kilos, 10 kilos, may ganun po agad-agad. So yung broken rice, tanong ko, paano yung disposal? Si Rachel Renucci. So paano po yung disposal noong pong broken? 100% broken. Mayroon din kami bumibili. Sino bumibili niyan? Yung mga may babuyan at manukan. Because yan pong ginagamit as feeds. Feeds ng... Grabe naman po mga kababayan, no? Broken rice, pakain pala sa mga baboy, tapos yun po ang inirekomenda yan ng ating executive secretary na itry daw yung broken rice. Panghayop pala yan sino ba ang hindi manggigigil mga kababayan? Baka kayo, nanggigigil rin kayo. No? At baka matawag nyo rin silang mga hayop. Nako po. Hindi tao. Hayop. Nako. Opo, yung pong ginagawa ng mga nagbababoyan nilulugaw. Idinadagdag sa pagkain ng baboy. Yung po namang iba ginagawa pong patuka sa manok. Nako. Pagkain ng hayop, yan po ang gusto nilang bilhin
ng mga Pilipino. At mga hayop na tao. Hoy! Ikaw talaga. Bakit kaya hindi muna nila itry, mga kababayan, no? Total, mga hayop naman sila, di ba? O, di ba? O, ha? O, itry muna nila bago po nila ipasubok. Yung talagang live, pag kakain talaga sila, ha? Baka pagsaing, iba yung sinaing, tapos sa kanila kakainin. Iba yun, mga kababayan. O, ipatry nga muna natin sa kanila, di ba? Kasi total, sila naman ang nagrekomenda na yun na lang ang kainin ng Pilipino. Kasi mahal na talaga ang bigas. Oh. 'Di ba? Yan yung broken rice na gusto nilang bilhin natin. 100% na broken rice na 40 pesos per kilo. Yan po iyon. Magpakatotoo po tayo sa isyong ito. Hindi po ba? Yan po yun. Tanungin nyo kahit na sino sa industriya po na nagbibigas kung ano hong pinupuntahan ng broken rice na parang nga pong mais na giniling. Paasa ng paasa, pangako ng pangako, Correct. patuloy pong ginagawang pambubudol sa mga Pilipino. Tama naman talaga. Sabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba na pinirmahan din po naman niya? Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpakatotoo tayo dito. Oh, naku. Dapat to talaga dito ang tawag niyo, Mr. Sub-animal. Hoy! Oh. Pag hindi tayo tumigil dalawa dito, masasab tayo. Sub-animal pala yun. Nako, yung sub-optimal na budget, mga kababayan, ginawang sub-animal. Well, anyway. Ha? Dahil ano, hindi makatao eh. Hindi talaga makatao, makahayop siguro ito. Totoo bang ang ating representante ay kumakatawan mismo sa bayan? Pinakamainam po, puntahan natin yung minutes ng butuhan sa budget. Kung ano ho ba ang sinabi ng presiding officer. At on record nga, sino ho na naman ang on record nagsabi na hindi kami boto dyan sa budget na yan, na ngayon nga po hanggang ngayon ay hindi tayo makamove on kasi nga po this kind of budget is called suboptimal. Perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. Opo, kasi nga when you say suboptimal, subpar, substandard. Substandard. Talaga dito ang tawag niyo, Mr. Sub-animal. Hoy! Pero bakit, mga kababayan, suboptimal, pero bakit pinirmahan pa rin? No? Ikaw ang pangulo, ikaw ang nasusunod. Ngayon kung nakita mong suboptimal pala, no? Substandard pala, hindi pala tama, hindi pala makatao, kung di mga sinasabi ni Sir Ted Pailon, no? Maka-animal pala ito. Oh. You have the authority, you have the power, no? To change everything, mga kababayan. Para maging tama yan, maging maayos yan. Diba? Tapos sasabihin nyo pa, hindi, binalik ko na lahat ng akala siguro nila matutuwa yung tao, mga kababayan, pag sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na, binalik ko na yung, for example lang ibinalik ko na yung budget ng PhilHealth subsidy. Sa ang tawag dito sa military, yung sa armed forces, yung kinuha nila. Modernization, sa Department of Education, binalik ko na. Masaya na ba kayo? Kaya nung binalik mo, talagang nandyan naman talaga yan. Diba? Baka sabi niya, inayos ko na lahat eh. Anong inayos mo? Diba? Talaga namang nandyan yan dapat sa kanila. Wala ka pong inayos dyan. Talagang dapat nandyan talaga yan. Na mga budget na yan, nandyan po yan sa bawat departamento. Pinagtatatanggal lang ninyo. Tapos ngayon, gusto nyong ipamukha sa taong bayan na bida kayo. Naku, wag po ganon. Hindi nyo po madadali, no? Ang taong bayan. Gising na po sila. Kami. No? Gising na po kami sa mga ganyang style na yan. Kunwari, isasabotahe dito sa kabila, tapos kayo ang mag-aayos. Din kayo nang magiging hero. No? Mga ano mo yung sumabotahe. Diba mga tauhan mo rin yung sumabotahe doon?
Eh, di parang niluloko nyo lang ang taong bayan yan, no? Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Palag po ng video, maraming salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.